Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na magbigay ng fuel subsidy kung sakaling tumaas ang presyo ng langis. Bunso dito ng nakaambang epekto sa produktong petrolyo ng nangyayaring tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Prioridad umano ang mga public transport drivers at mga magsasaka. 2.5 billion pesos ang nakalaang pondo ng Department of Transportation para sa pamimigay ng fuel subsidy kung kakailanganin. Ipinaalala naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol kay House Prosecution spokesperson na si Attorney Antonio Bucoy na hindi ang Senate Court ang kanilang kalaban sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat. Tumugon si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol sa mga patutsada ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy hinggil sa mga batikos laban sa korte. Anya, hindi dapat ituring ng House Prosecutors na kalaban ng impeachment court kundi ang depensa o kampo ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang lahat sa mga pahayag ni Attorney Bucoy makaraang ibalik ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara kamakailan. Ayon kay Bucoy, ang naturang aksyon na ito ng Senate Court ay kalabisan o grave abuse of discretion. Bukod dito ay pinahayag din ni Bucoy ang hindi malinaw na utos ng Senate Impeachment Court sa Kamara hinggil sa kaso. Alinsunod naman sa naging desisyon ni Senate President at nagsisilbing presiding officer ng impeachment na si Senator Francis Chis Escudero, sinabi ni Bucoy na ang tanging limitasyon ay ang saligang batas at sariling impeachment rules ng Senado kung saan hindi maaaring gawin ang lahat ng nanaisin. Kaugnay nito ay sinabi ni Tongol na panatilihin pa rin ng Kamara dapat ang respeto sa impeachment court kahit hindi sila sumasang-ayon sa mga hakbang ng korte. Ganyan po ba ang pag-criticize ng isang abogado sa isang korte? So kung ako po, ikang sagot doon hindi, then dapat hindi po ginagawa yung ganon. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment. Dagdag pa niya, mas makabubuti kung ituon na lamang ng House Prosecution Panel ang kanilang atensyon sa mga argumento ng defense team. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, isinusulong ng Department of Agriculture ang dagdag na 270 billion pesos na pondo at agarang pag-aproba sa commercial use ng ASF vaccine ngayong Hunyo upang mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain. Mapababa rin dapat ang presyo ng baboy at masugpo ang smuggling bilang bahagi ng mas seryosong pagtutok ng gobyerno sa seguridad sa pagkain ng bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Kailangan ay mapondohan para ang mga pangangailangan sa BA para magkaroon tayo ng malaking produksyon ng pagkain. Nananawagan si AGA Party List Representative Nicanor Briones ng mas malaking pondo sa agrikultura upang matiyak ang sapat at murang pagkain para sa mga Pilipino. Aniya, hindi sapat ang kasalukuyang budget na sustentuhan ang kalidad at abot-kayang supply ng pagkain, kaya't hinihiling nila ang karagdagan para sa alokasyon ng pondo. Dito isinulong din ng kongresista ang agarang pag-aproba sa commercial use ng ASF vaccine upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng African Swine Fever o ASF at matulungan ang mga local hog raiser na makabawi. Tagal na hinihingi namin na magkaroon ng commercial use yung ABAC vaccine, napaka-epektibo. Halos lahat ng may piggery ay malaking piggery, gumagamit ito. Kaugnay nito, binahagi din niya na may nakahandang programa ang gobyerno para suportahan ang industriya ng baboy sa bansa. Tinututukan din ng pamahalaan ang investigasyon sa mga retailer na posibleng nagbebenta ng smuggled na karne sa palengke. Kaugnay nito, hinihikayat din niya ang mga kaakibat na ahensya na masusing tutukan ang mga nasa likod ng iligal na importasyon at agad itong aksyonan bilang bahagi ng Anti-Agriculture Economic Sabotage Act.
Payo naman niya sa mga retailer na makipag-ugnayan sa tamang ahensya para sa kanilang proteksyon, lalo na kung may nadadawit sa issue ng smuggling. Dagdag pa niya na upang mapababa ang presyo ng baboy, ipinanukala rin ang pagtakda ng Suggested Retail Price o SRP at ang pagtukoy sa mga nagsasamantala sa presyo sa merkado. Pagpapaliwanag pa ng kongresista na ang seryosong pagtutok sa sektor ng agrikultura ay mahalaga sa kabuuang seguridad ng bansa sa pagkain. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbigay naman ng paalala sa publiko ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mag-ingat sa kahawig o pekeng website ng No Contact Apprehension Policy o NCAP violations. Ang pekeng online portal ay may pangalang May Huli Ba kung saan hinihingi ang plate number ng motorista. Samantala sa tunay na website ng MMDA na May Huli Ka website, bukod sa plate number ay kasama sa mga hinihingi para sa verification details ay ang MV file number. Batay sa ulat ng National Computer Emergency Response Team, posibleng ginagamit sa phishing activities ang naturang site. Sa iba pang kaganapan, hinimok ni Senator Rafael Rafi Tulfo ang Department of Migrant Workers o DMW, Department of Foreign Affairs o DFA at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na magkaisa sa aksyon hinggil sa pagtugon sa mga naiipit na mga Overseas Filipino Workers o OFW sa giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Senate Committee on Migrant Workers Chairman Tulfo, mahalaga ang pagkakaisa upang maging handa sa posibleng mass repatriation sakaling lumala pa ang karahasan sa dalawang bansa. Anya, kailangang matukoy agad ng pamahalaan ang lokasyon ng lahat ng Pilipinong nasa Iran at Israel, gayon din ang mga undocumented OFWs upang agad na makabalik ng Pilipinas. Kaugnay nito ay tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kanila nang binuksan ang linya ng komunikasyon sa iba't ibang kaugnay na ahensya sa ilalim ng One Country Approach bilang paghahanda sa mga posibleng repatriation sa mga apektadong lugar. Nagsani puwersa naman ang Department of Agriculture ODA at Philippine National Police o PNP sa pagpapatibay ng seguridad kontra agri-smuggling. Nitong kamakailan lang natuklasan ng DA ang mga smuggled na sibuyas sa ginawang market inspection sa Paco, Maynila. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., walang inilabas na sanitary at phytosanitary import clearance para sa pag-angkat ng mga malalaking pulang sibuyas na galing China. Susunod sa News 4. Petisyong asylum ni Roque sa Netherlands, hindi ipinagkaloob. BI, pinadeport ang 100 illegal POGO workers. DSWD, isinagawa ang cash for work para sa 300 benepisyaryo sa Davao de Oro. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News 4.